Or ako, personally, I was so disgusted. Kaya nga, hindi na ako nag-isip talagang, alam mo talagang, I was so emotional. Because I cannot really comprehend. May mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, alam mo yun, it's beyond my comprehension. Ano, para ba saan yun? Sa konting pera? Para lang sumikat? Para lang okay? Papogi points kami, meron kaming video nito. Hindi ko maintindihan ano yung benefit na makukuha nila dito. Sa isang napakabuti at napaka-brilliant na tao na si Ronaldo Valdez. So sa kahit na kaninong tao, masakit yun. More so, yung sa taong ang taas ng tingin mo at respeto. Diba? We want our departed loved ones na will be up there, no? Na hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminisce yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. Tingnan nila yun. Actually, yeah. Sige, go, anak. Kasi ano po kahit po yung ni-request po talaga na walang public viewing po, talagang gusto po ng pamilya, wala talagang malalapit lang po talaga ng kamag-anak na gano'n. Kahit alam po namin ang daming gustong makiramay, papaumanin po ako on behalf of the Gibbs family. Pero mas matindi tong balik. Alam mo yung hindi na nagpa-public viewing tapos ganito pa yung nangyari. Kami, ang pangit talaga, sobrang bastos. Totoo. Napakawalang respeto talaga. Kung sino man ang gumawa nito, naggaling sa body cam siguro ito, dahil wala naman tayong nakita. Kami binura namin talaga at hindi namin ipinasa at hindi ko natapos na tingnan kasi iniisip ko ang pamilya ni Tito Ronaldo, ilang pung taon nilang kailangang limutin itong senaryong ito, katulad ninyo na naging malapit sa kanya, na mahal siya at nire-respeto siya. Hindi nakapagtimpi at sumabog sa galit ang talent manager ng pumanaw ng batikang actor na si Ronaldo Valdez. Kakasuhan umano ang mga nagpapakalat ng sensitibong video ng mga huling sandali ng buhay ni Ronaldo Valdez sa social media na nakunan umano ng mga nagresponde sa kanyang silid sa New Manila. Sinibak na sa pwesto ang 2 pulis mula sa Quezon City Police District or QCPD na sangkot sa pagpapakalat sa sensitibong video kaugnay ng pagkamatay ng veteranong actor na si Ronaldo Valdez. Sumakabilang buhay si Ronaldo noong Linggo, December 17, 2023. Sa gitna ng pagluluksa ng pamilya at mga kasamahan sa showbiz industry ni Ronaldo, kumalat sa social media ang video ng pagresponde ng otoridad sa bahay mismo ng aktor sa Quezon City. Maraming netizens ang naalarma sa naturang video dahil sa paglapastangan sa alaala ni Ronaldo. Nitong Miyerkules, December 20, 2023, nagbigay ng pahayag ang Philippine National Police sa pangunguna ng PNP Acting Chief PIO Colonel Jane Fajardo para i-anunsyo sa publiko na sinibak na sa pwesto ang 2 unang pulis na rumisponde kay Ronaldo at responsibilidad sa pagkalat ng video. Kausap ko kanina si District Director at nirelief na po niya yung first responder at kanyang station commander para tignan ang liability. Pahayag ni Fajardo sa isinagawang press briefing, ayon pa kay Fajardo, nasa kustudiya na ng QCPD Holding Unit ang 2 pulis habang isinasagawa ang investigasyon. Maaari silang maharap sa reklamong administratibo at kriminal dahil sa pagpapakalat ng video. Saad ni Fajardo, this is regrettable incident na hindi dapat kumalat sa social media. Kung ito ay kuha ng ating first police responders for documentation purposes, wala po sanang naging problema. Matatandaang naghahanap ng kaibigan mula sa National Bureau of Investigation or NBI si Jamila Santos dahil desidido siyang mabigyan ng hustisya ang paglapastangan sa alaala ni Ronaldo Valdez. Si Jamila ang business manager at matalik na kaibigan ng yumaong veteranong actor. Galit na galit sa Jamila sa pagkalat ng sensitibong video ng mahuling sandali ng buhay ng actor. Stop this! Do I have a friend from NBI? Please help! Apila ni Jamila. Humihingi ng tulong ang talent manager ni Ronaldo para matukoy ang katauhan ng nagkalat ng maselang video. Mga bumastos sa legacy ni Ronaldo Valdez. Magtutuos tayo pagkatapos ko magluksa. Nagpupuyos ang damdaming banta ni Jamila sa social media sa post nito.
Why people can be so cruel? I can't believe it. Ano, para maka-scope kayo? Para mag-trending kayo? How can you be so low? Mga walang respeto. A good and brilliant man like him doesn't deserve this. Babalik sa inyo lahat ng ginawa nyo. It's just a matter of time. Nakakuha ng simpatiya si Jamila mula sa maraming taong kinukundi na rin ang pagkalat ng kontrobersyal na video. Pinuna naman ng netizens na naingganyong panoorin ang video ang pamamaraan ng imbestigasyon dahil hindi gumamit ng guwantes ang imbestigador nang hawakan nito ang baril na natagpuan sa lugar na pinangyarihan ng trahedya. At kahit nagsisimula pa lamang ang imbestigasyon, may konklusyon agad ang isang imbestigador na malinaw na maririnig ang boses sa viral video. Sinabi rin ni Fajardo na nakikipag-ugnayan na ang QCPD sa PNP Anti-Cybercrime Group or ACG para matukoy ang mga netizens na nagbabahagi ng video sa social media. Anya, I don't want to preempt the ongoing investigation but suffice it to say na nasabi ng District Director ng QCPD na they are coordinating with ACG to identify kung sino yung mga nag-share ng video ito. Ayon naman sa isang abogadong hiningian ng opinyon ng cabinet files, pwedeng maghain ng reklamo. It's a criminal case. But even then, sa civil code, may violation of privacy yan. Damages pa rin. Dapat igalang yung mga ganyang moment. Kawawa naman. Idinagdag ng abogado na madaling matutukoy ng mga naulila ni Ronaldo Valdez ang kumuha ng video dahil sa mga taong pumasok sa tahanan ni Jano Gibbs sa Quezon City noong linggo December 17, 2023 para imbestigahan ang nangyari sa kanyang pumanaw na ama. Imbestigahan ang mga imbestigador ang panawagan ng netizens na nanlumod dahil sa pagkalat ng video na maituturing na paglapastanganan sa isang namatay o desecration of the dead. Hindi nagkulang si Jano sa paghingi ng paunawa mula sa publiko nang kumpirmahin niya ang pagkamatay ng ama sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag noong Lunes, December 18, 2023. Kasunod ang hiling na igalang ng publiko ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Sa kabila ng magalang na pakikiusap ni Jano, nagpaunlak sa pagpapa-interview sa mga news organization at news program ang mga miyembro ng Quezon City Police District or QCPD. Detalyadong ikinuwento ng mga kinatawan ng QCPD ang resulta ng imbestigasyon nila sa pagpanaw ng veteranong aktor na inalisa ng dignidad ng kumalat ang sensitibong video ng mga huling sandali ng kanyang buhay. Kahapon ng Martes ng gabi, December 19, ang huling lamay sa cremated remains ni Ronaldo sa Garden Suite ng Loyola Memorial Chapels and Crematorium sa Guadalupe, Makati City. Samantala, nagbahagi naman ang talent manager ni Ronaldo Valdez na si Jamila Santos ng isang video ng huli nilang pagkikita. This is my last dinner with him last Friday, December 15. It's supposed to be my despedida dinner because I'm leaving for abroad soon, only to know that this will be the last time I'm going to see him. He even gave me 3 white Ecuadorian roses, an unusual gesture. You always tell me that I'm the only reason why you are still living. That's the reason why I didn't leave the country as much as I used to. That's the reason why I will drop everything whenever you invite me for a coffee or drinks. Because I know someday you're going to leave me. But I never thought you're going to leave me this soon. How can I ever endure this pain? How can I go on with my life? Bangungot ba ito? I've never cared for another human being as much as I cared and love you. Thank you, Pepe, for making me realize I am capable of caring that much for a person. I cannot bear this pain. Lord, please help me. Te amo tanto mucho, Pepe. No human being had loved me the way you did. I will forever grieve from this loss. Mahal na mahal kita, Pepe. At my low points, and then I think of you and everything. So, price. Di mo ba na?
Okay. Thank you, everybody. Good night. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.